Sa public hospital, may malasakit center, ang office nasa loob. Ang private hospital, doon ka pa sa office sa labas. Kailangan meron ding malasakit center sa loob ng private hospital. Agree ba kayo? Dok, paano yan? Asan ang pera niyan? Saan kukunin ang pera niyan? Madaming pera ang Pilipinas nilalagay sa ayuda. Binibigyan ang mga taong walang sakit. Ngayon, kung nagkasakit na, wala nang pangbayad. Isang tunay na maginoo, matalino, iboto sa Senado, mga kaibigan, Doc Marites Mata! Daghang salamat, Giselle! Woo! Maayong gabi, Butuan! Kailan na mo sa kuha? Kitsa may follower dire, taas ang kamot. Okay, sa mga wapa nag-follow, ina mag-follow. Adun ako'y Facebook page nga 2.7 million followers. Dr. Richard and Erica Mata. Health o Chismis. Mao ko gitawag nga Marites ang nag-una na kamong mga followers. Kay nagsigiraman ko og kanang himo og health, then mag-share ko balita kinsay nagbulag nga mga showbiz. Ningon ang akong followers, Dok, di ka lang man doktor, Dok, Marites po di ay ka. So gianggaan ako nga, Dok, Marites. Karon, akong mga followers, sige dayon og tag. Kung naay bagong balita, mutag dayon. Di ako dayon i-share. Mingo na po sila, paspasan ni mo magbalita, Dok. Uy, kamura man po sige share sa ko, apod. Karon, sa naglingkod-lingkod ko, salamat kayo. I'll count your vote, ma'am. Nasi Pitron. Karon, niaingong ko nga, ang ako ngalan, Mata, Richard, Tesoro, Marites. So gihimo ko na lang yun nga, ako na ning giangkon, Doc Marites. Karon, kaning Tesoro, si Senator Bongo, sa wa mo kabalo, is also a Tesoro. So, ang middle name ni Senator Bongo, Tesoro. Akong middle name, Tesoro pod. Kaya ako asyang pag-umangkon. Pero, kaedad ra. Di ba naman kayo anak, no? Nga pag-umangkon, pero murag igagaw. Pero anak siya sa ako ang first cousin. Sabay minitubo ni Senator Bongo, sabay ang disiplina nga gitudlo sa mua sa among mga lolo. Kay diha man migikan sa printing press. Karon, nahimo kong close kay FPRRD, kay kung magsakit ang anak, kinsay anak nga kinamanghuran ni Tatay Digong? Si Kitty. Ani pa ni kagamay si Kitty, manawag na si Senator Bong. Dahil alas 10 sa gabi, asa man ka, nagkalintura si Kitty. Pwede ba ni mo atuod? Mubangon, gyudayon ko eh. Kay mo ato ko dito sa balay ni tatay, kato sa greenhouse. Napod si Tatay Digong dito. I-check up na ko, luas radiay. Ingon ni Tatay Digong, abi na ko dengue. Kay nailhan man ko nga dengue expert. I am the former consultant of two departments, Department of Health and the World Health Organization Philippines for dengue fever. That's why kung mag-search lang kag dengue fever, masigdili nimo i-appeal akong pangalan, mugawas akong naong sa Google, mugawas akong naong sa Facebook. Kay daghan kay kog lecture nga gitudlo aning dengue fever. So nasuod ko aning Tatay Digong, nasuod ko kay Senator Bongo. Pagkadaog ni Senator Bongo, sa pagka-senador, nahimo kong konsultant. So magtagalog ko kay naamay di ay mga national, international dito. So naging konsultant ako ni Senator Bongo sa kanyang iba't ibang mga proyekto. Malasakit centers, sa mga super health centers, specialty centers, PhilHealth issue, COVID issue, vaccine issue. Andun lang po ako sa likuran. Sometimes nakikita nyo ako doon sa Senate Hall. Kasi nagiging advisor din po ako dahil po ako ay isang doktor. Kaya believe na believe talaga ako kay Senator Bongo. Believe ba kayo kay Senator Bongo?
Grabe talaga ang nagawa niya sa Malasakit Center. Correct ba? Ngayon, ang gusto ko mangyari, kaya ako'y tumatakbo, kasi ako po'y nasa private practitioner. Walang Malasakit Center sa private hospital. Correct ba? Meron lang sa public hospital. Correct ba? Ibig sabihin ba, pag na-admit kayo ng private hospital, mayayaman kayo? Hindi. Ibig sabihin nun, puno ang public hospital or may preferred kayo na doktor, kaya bahala ng private kasi yun ang gusto naming doktor. Correct? Ngayon, pag-uwi, hala, ang laki ng babayaran. Pipila ngayon sa labas, uupo sa kay congressman, hihingi ng tulong. Sa public hospital, may Malasakit Center, ang office na sa loob. Ang private hospital, doon ka pa sa office sa labas. Kailangan meron ding Malasakit Center sa loob ng private hospital. Agree ba kayo? Dok, paano yan? Asan ang pera niyan? Saan kukunin ang pera niyan? Madaming pera ang Pilipinas nilalagay sa ayuda. Binibigyan ang mga taong walang sakit. Ngayon, kung nagkasakit na, wala nang pangbayad. Kasi naubos na yung inayuda isang gabi lang. Payag ba kayo na wala na lang ayuda? Walang tatanggap ng ayuda. Pero kung ma-admit kayo sa public o private hospital, libre. Payag? Payag ba kayong mayang ayuda? Pero kung magpa-check up, libre. Payag? Kaya yan ng ibang countries. Ang Brazil, sinabi ng kaibigan ko, Doc, third world country lang ang Brazil. Hindi din perfect ang Brazil. May corrupt ang Brazil. Pero ginawang priority ang healthcare system. Kaya kung ma-admit ka sa Brazil, libre. Third world country, same ng Pilipinas, libre ang healthcare system. Ibig sabihin, kung kaya ng Brazil, dahil hindi naman USA ang Brazil, kaya rin ng Pilipinas. Tama ba? Ang kulang natin dito is prioritization. Priority. Hindi priority ang healthcare dito sa Pilipinas. Priority ba ang healthcare kung kinuna ng 90 billion ang PhilHealth? Priority ba ang healthcare kung ginawang zero ang budget ngayong taon? Hindi priority. Kailangan priority ang health. Bakit? Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang problema, wala tayong extra budget kung tayo ay ma-admit. Kung may pera tayo pambili ng pagkain, pangbayad ng kuryente, pangbayad ng tuition, pangbayad ng renta. Pero kung ma-admit, hala, wala mang kuy kwarta. Agree? Kailangan isolve ng gobyerno yan. Kailangan hindi na tayo matakot magpa-check up, hindi tayo matakot magpa-admit. Kung ang tao safe sa health, kahit tayo ay mahirap lang, kahit pobre rata, pero kung libre ang check-up, libre ang admission, dato atong pamati. Correct? Because health is wealth. So diha ko mosulod, diha gid akong ilaban. Then number 2, autism. Kana akong gusto tabangan, daghang mga autistic na wala na check-up, walay therapy, tulungan natin yan. Ang dengue fever, madaming namamatay sa dengue fever. Alam ko ang solusyon, hindi lang po na-apply. Mga bakuna, kulang sa health center. Walang bakuna na TDAP para sa mga mothers na sa ibang bansa. May libre namang TDAP para hindi magka-pertussis ang mga bata. Kailangan natin yan gawa ng paraan. Pati K-12, kailangan natin i-improve. Hindi proud ang mga parents sa K-12. Para sa mga tao, pahirap ang K-12. Kailangan gawa ng paraan para ang tao makasabi, buti na lang may K-12. As of now, hindi pa yan nasasabi. Tanggalin natin yung paulit-ulit na subjects. Bakit paulit-ulit na lang yung subjects? Paulit-ulit kasi income din ng school yun eh. Tanggalin na yun sa mga college na paulit-ulit. Focus na lang tayo sa mga subjects na importante. Correct ba? At galit din po ako sa online gambling. Talagang i-regulate yan dahil ang mga anak ninyo hindi nyo alam nag-online gambling na pala. Correct ba? Kailangan tulungan natin ang Duterte. Dahil ang Duterte po is our protest vote. Huwag kayong mamili sa kabila. Kasi pag namili kayo sa kabila, ibig sabihin, agree kayo sa kanila. Kailangan mag-Duterte kayo para maramdaman ng
administrasyon na galit na tayo. Galit na tayo na kinuha si tatay. Galit na tayo na i-impeach si Sara. Galit tayo, hindi pinarioritize ang healthcare system. Kaya hirap na hirap tayo. Agree ba kayo?